Hi mga kapapshis! So, eto na nga, nagkasalad din tayo. Nagkasalad din tayo na bag. So, let's flex first kung ano itsura ng bag. So, ng bag overall. Ito yung front niya. Ito yung side. This is the back. And then, this is the other side. This is the bottom. And this is the top side. Okay. Feature natin naman, may single flap siya. Ayan. Tapos, meron siya sa loob. Nilagyan ko ito ng palaman kasi piniprep ko na siya na i-refurbish. Okay. So, yung loob niya, hindi siya magkasaktan natin. Hindi ka pa mag-lighting sa kumero. So, meron siyang isang open pocket. Meron siyang zipper pocket. Yan. Kasi makikita mo doon yung etiketa. And then, bukod sa label, meron siya doon etiketa. Yan. Tapos, naka-hologram siya na salad interior. Tapos, yung zipper niya is, sorry, nagagalaw ko yung meron din siyang salad na nakalagay. Tapos, YKK yung zipper. On the other side, meron kang zip around. So, may zip around ka. Again, yung kanyang hardware. May nakalagay na salad. Yan, isabi natin. Tapos, YKK ang zip. Tapos, meron siyang two D-ring hardware dito. Explain natin kung bakit. Same thing on the other side. So, two sets siya. And then, zip around yung other side niya. Sa zip around niya, merong open pocket. Tapos, meron siya ditong two net pocket. Yan. And then, meron kang open pocket. Kasi yung bill. Parang bill slot siya kumbaga sa wallet. And then, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang card pocket. And then, accordion type yung gilid. Tapos, same thing yung kanyang hardware. May pasalad and YKK zip. Zipper, open pocket. Dito ko nilagay yung sling kasi i-refurbish natin para hindi mawala. Yan, may nakalagay na salad. Yung sa kabila, wala. So, hindi ko alam kung replace na ba to. Pero parang I don't see any signs of replace hardware. Okay. Kasi parang, hindi. Tama, hindi pa siya replace. Feeling ko replace na. I have a feeling na replace na siya. Kasi magkaiba yung D-ring nito at saka yung D-ring nito. So, hindi ko lang alam kung paano niya napasok yung D-ring. Another feature pala na hindi ko na discuss kanina, detachable yung isang part. And the reason why dalawa yung D-rings niya, kasi dito nyo i-hook yung sa sling kanina, then nyo siya i-hook. Kasi you're trying to hold the two clutch or the two bags together. So, this can be separated. Naka-magnet type siya. 4 yung magnets niya. As you can see. Yan. Same thing sa kabilang side. Yan. So, you can carry this ng ito lang as a sling bag. Yan. Pwede nyo siya i-carry as a sling bag. Magaan lang siya. And, yun lang yung makikita nyo na compartment. Okay. So, kasya dito, cellphone, long wallet ng sling. Siguro sa cellphone, kasya 2 cellphone here. Okay. So, ito yung itsura ng likod niya. Okay. Iba yung color ng likod against the flap. Kitang-kita. And the hardware here is gold pa. Siguro hindi niya masyadong din-touch yung clutch. Ito kasi yung parang clutch niya, this is the sling bag. So when you buy this, meron ka ng sling bag, meron ka pang clutch bag. Yung sling bag niya is medyo magaan. Yung clutch bag niya is medyo may weight compare here. Okay? So this has also the other side of the magnetic button. So parehas sila ng color, interior wise. Yan. Parehas sila ng color. Although, medyo may discolorization or hindi na pantay yung color niya. Okay? Tapos, yun lang bali yung feature niya. So, pwede kayong mag-clutch, pwede rin kayong mag-sling bag, and pwede nyo rin siyang to put together. Yung dali lang naman siya i-put together. Snap nyo lang yung magnets niya. Okay? So, para saan natin siya pwedeng magamit? Pagka nagka-travel kayo, let's say sa airport, so you have your money, you have important documents, and you have your card inside a bag na parang wallet niya. And at the same time, this clutch naman kasi yung passport nyo. So, pwede nyo na din ilagay yung passport nyo if you have tickets, if you have documents na pwedeng i-fold, pwede nyo na dito ilagay. So, pwede siya for travel bag.
ng mga essential yung documents for travel, and at the same time, nandyan na rin yung financials nyo or pera natin. Okay. So, discuss naman natin yung issue niya kung bakit natin siya kailangan i-refurbish. First, yung sling niya is tarnished na. Yan. Second, yung issue niya is replace na yung other side ng hardware niya, which is hindi na natin mapapalitan ng same hardware na meron tayo dito. So, let's retain it as is. Now, yung kanyang rubber lining is meron ng mga rough area. Siguro, kaya siya nagkaroon ng mga ganyang rough area is pag-adjust ng what we call this, pag-adjust ng adjustable sling kasi siya. So yung pag-adjust makikita natin meron siya mga roughness. Compare it with the color ng bag. So as you can see, may slight difference sila ng body ng bag dun sa sling ng bag. Slight difference naman lang. Signs of use kasi yun, kumbaga wear and tear niya. Okay, pasok natin siya sa loob. And then, sara natin. Ano yung mga issue natin sa labas? Aside from the tarnished hardware, may mga fading and rubs na tayo. Yan, fading, discolorization. Yan. Sa bottom, same thing, fading and discolorization. Fading, child scratches. Yan. And discolorization. Same thing with the top side. Ito yung pinaka-worst na part ng fading and discolorization. Sa side naman, hindi naman masyado. Also, dito sa mga gilid-gilid niya, yan, meron na siyang rubs or darkening. Same thing here.
for this salad that we did for refurbishing, ano-ano ba yung mga issues na na-discuss natin or na-accomplish natin for this vlog. So, first of all, nung una kasi, hindi pantay and meron ng discolorization sa, may mga fading na sa kanyang bag color. So, what we did, wala pa naman siya mga gas-gas, major gas-gas, major drops, more on darkening lang ng konti sa gilid but very minimal. May mga fading sa taas and then tapos obvious yung sa inner, yung kanyang old color or yung true color ng bag natin. So what we just did is ni-restore natin yung, we tried to as much as possible stay close to the original color, and naging basis natin for the original color is whatever's inside. So yung color na to is very intact, yan mismo yung color niya, and we tried to as much as possible stay close dun sa ano, because sa color niya, because we cannot mimic yung script right ng gold stamp dyan. So hindi natin siya, pagka pinaint over natin siya, mawawala na yung brand na etiketa niya dyan. So when it comes to interior naman, ever since naman is malinis siya. Yan, merong konting parang ink mark doon. Etiketa is here, intact. Yan, tapos meron pa siyang 2 compartment. Yan. And then, nilagyan natin siya ng palaman para mag-stay yung, ano niya, yung contour niya. Kasi nung nakaraan, medyo nag-iba na yung shape niya sa gilid. So, we try to as much as possible ma-retain pa rin yung structure niya. It's a structured 2 pouch or multiple pouch na sling bag. On the other side, yan, kung mapapansin nyo, medyo lighter yung area na to because we try to as much as possible retain or hindi natin i-paint over yung brand. However, since medyo faded na the entire back niya compared dun sa interior which is nandito sa ilalim, hindi na natin totally mahahabol. So, we tried as much as possible na ihabol kasi nga, dahil faded na to, we need to paint over yung details sa gilid. Pero, trinay ko na lang siya to as much as possible. Madaanan yung areas na hindi natin mako-cover yung gold stamp ng salad. Okay. So, tarnish hardware by the way. Yan. And then, eto na yung ano niya. So, kung makikita nyo, sa previous natin, yung kanyang interior is hindi pantay. Medyo faded sa area dito. And then, medyo darken yung gilid. So, as you can see, with this, mas ano na siya. Pantay na yung color niya. Another issue that we had, yan, sabi ko nga, last time, meron ditong brand or stamp sa hardware na salad. Most of their, hardware are intact pa rin naman. All are intact, faded lang. I think silver yung hardware niya. So, intact rin dito. Yan. However, eto sabi ko, parang parehas naman siya. They tried to as much as possible make it same. Kaso napansin ko, iba yung buckle niya dito, and at the same time, wala yung stamp niya dito ng brand ng salad. Tapos medyo weird lang yung connection nito. So, nung nire-refurbish na natin siya, kasi di ba parang natanong natin kung paano, mukhang bago or mukhang pinalitan, pero I don't see the trace na pinalitan. However, doon ko na-realize na pinalitan siya. Siguro nawala yung second half nung buckle na kinakabitan ng original nito. Kasi ang nangyari dito is wala na yung kahook niya. So supposedly meron yan the other side ng ng buckle, di ba? Kumbaga sa sinturon yung kabilang dulo na pinagdudugtungan, ang partner nito is nawala. So kaya pinalitan niya ng buckle, and adjustable pa rin naman siya, pero hindi na nababuckle to. Yan, makikita mo may stamp pa ng hindi na siya mababuckle, hindi mo na siya masushoot kasi nga wala yung original partner niya. So, sa kabilang side naman natin, wala tayong refurbish dun sa interior niya. Yan. Ito lang yung naging problem ko is natatanggal yung puller. So, tatry natin siyang ihigpitan pa. Yan, natatanggal kasi yung puller niya. Yan. Meron pa rin yung compartment. So, we tried to as much as possible stay close to the original color na we found sa interior. So, kung makikita nyo, halos walang difference yung labas at loob na blue color. So, I think yun lang yung natin, naging refurbish natin. By the way, ginamit ko na siya once nung lumabas ako, and the reason for that is because titingnan natin kung paano magre-react yung leather paint natin. So, kasi full refurbish or full recolor. Kaya kailangan maano natin kung humahawa ba yung kulay, nakakaskas ba yung kulay, and so on, or kung magwe-weathered pa siya pagka nainitan.
at nabasa. So, with that exposure, naarawan, nainitan siya for once or twice na usage natin from the time it was painted, and then doon natin na na wala siyang problem. I-declare ko lang din na sa mga straps na to, meron mga rough na rubber lining. So we tried as much as possible to fill that, but of course, hindi na natin siya mapapantay, kasi kung kailangan natin po tayo, tatanggalin natin yung the entire rubber lining, tapos at saka natin siya applyan ng layer of rubber lining. So we didn't do that na lang. What we did is we tried to fill in yung rubber lining na naging rough. And naging rough siya kasi dun sa areas na we're in yung possible size na adjustment. So iniklian siguro, kaya medyo rough yung area na to, hinabaan, kaya merong area naman na rough yung rubber lining here on both sides. So if in case kayo mag-purchase nito, just be careful adjusting. And at the same time, if ever hindi nyo siya ginagamit, I would recommend na tatanggalin nyo yung strap. Ayan. Kung isasabit nyo naman siya, okay lang. Pagkatanggal nyo ng strap, ayan, iiwan ko dun sa so kung sino man mag-purchase nito, yung foam nito, or yung what we call this, bubble wrap. Tapos lagay nyo siya sa loob para yung ating strap is maging intact siya, or hindi siya makakasugat, magkakos ng dent sa bag. And at the same time, try to roll it carefully, na hindi siya yung basta pinasok lang sa loob ng The reason for that is because may tendency na yung gilid-gilid ng rubber lining is makaskas na siya. Okay? So, or magdikit-dikit kung nag-moisten. Okay? So, yun lang mga kapapsis ang natin. For those who are interested to get this bag, it will be available on our online store. So, just follow us and then message us just in case you're interested with this bag. Alright? Thank you for watching. And just in case you like these kind of videos na natin, please don't forget to like, subscribe, and share, para at least for those who are interested, then ibang friends nyo, ma-share na din to. Yan. And then don't forget to subscribe para ma-notify, and hit the notification bell nga pala mga kapapshis. And please do follow our social media account. Yun lang mga kapapshis, and see you again on next video.